May mga prutas sa Pilipinas na halos araw-araw nating nakikita at natitikman, gaya ng mangga, saging, papaya at langka. Pero may mga prutas din na tahimik lang na tumutubo sa gilid ng gubat at kabundukan, kilala ng iilan pero halos nakalimutan na ng marami. Isa sa mga prutas na ito ang gumihan, isang native na prutas ng Pilipinas na hanggang ngayon ay mas karaniwan pang makita sa Bicol Region at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang gumihan ay kabilang sa Moraceae family, ang parehong pamilya ng langka, marang at breadfruit. Pero kahit magkakapamilya sila, malinaw na may sariling identidad ang gumihan. Malaki ang bunga ng langka at maiikli ang parang tinik na balat nito. Maliit naman ang bunga ng marang at pino ang malabalahibong balat nito. Maliit din ang breadfruit o kilala sa tawag na rimas. Pero di kagaya ng marang, ang balat nito ay parang maiikling tinik lang. At ito naman ang gumihan. Hindi ito kasing laki ng langka, hindi rin kasing lambot at kasing bango ng marang at lalong hindi kasing sikat ng breadfruit. Para siyang middle child ng pamilya. Nandyan, may halaga, pero madalas napapansin lang kapag hinanap mo talaga. Pag-usapan muna natin ang puno ng gumihan. Ito ay isang malaking puno, karaniwang tumataas ng 15 hanggang 25 meters at sa ilang lugar ay mas matangkad pa. Kadalasang makikita ito sa mga malililim na lugar o di masyadong nasisikatan ng araw. Matibay ang katawan nito, may makapal na kahoy ngunit maliit lang at mahahaba ang sanga. Madalas itong gamitin noon bilang punong lilim sa mga baryo. Ang mga dahon nito ay malalaki, makinis at kulay berdeng matingkad. May mga maliliit na parang balahibo ito. Hindi ito masyadong palubuhin o hiwa-hiwalay tulad ng dahon ng ibang kapamilya nito. Simple pero matibay, parang mismong karakter ng puno. Ang bunga ng gumihan ay talagang nagpapakita ng pagkakaiba nito sa langka at marang. Kung titingnan mo, mas maliit na ito kumpara sa langka. Ang balat ay may maliliit na umbok, pero hindi kasing tigas ng langka at hindi rin kasing lambot ng marang. May pagkakahalintulad din ang balat nito sa rambutan. Kapag hinog na, hindi ito agad nagbibigay ng malakas na amoy, isang bagay na dahilan kung bakit hindi ito agad napapansin ng marami. Ang laman sa loob ay maputi hanggang sa manilaw-nilaw, bahagyang malagkit at may banayad na tamis. Hindi ito yung tipong matamis na tatama agad sa panlasa. Mas subtle, mas natural. Kung ikukumpara sa marang, mas firm ang laman ng gumihan at hindi madaling madurog. Kung ikukumpara naman sa langka, mas simple ang texture at hindi ganun ka-fibrous. Dahil dito, sa ilang lugar, kinakain ang gumihan fresh, habang sa iba naman ay niluluto o hinahalo sa ibang pagkain, lalo na kapag medyo hilaw pa. Pagkatapos mong kainin ang laman ng bunga ng gumihan, syempre, may silbi rin ang buto nito. Pwede mo rin itong kainin, pwede itong nilaga o roasted, depende sa gusto mong luto nito. Sa aspeto ng nutrisyon, dito lalong nagiging interesting ang gumihan. Mayaman ito sa dietary fiber na mahalaga para sa maayos na digestion at kalusugan ng bituka. Mayroon din itong vitamina C na tumutulong sa immune system at sa pagprotekta ng katawan laban sa sakit. Bukod dito, naglalaman din ito ng natural antioxidants na tumutulong laban sa oxidative stress at pamamaga sa katawan. Ang natural carbohydrates nito ay nagbibigay ng energy, kaya noong unang panahon, itinuturing itong praktikal na pagkain lalo na sa mga liblib na lugar. Samantala, ang buto naman ng gumihan ay may natural carbohydrates at kaunting protina. Kapag nilaga o inihaw, gaya ng ginagawa sa ilang probinsya, nagiging energy-giving food ito, lalo na noon sa mga lugar na limitado ang access sa bigas o tinapay.
Bagamat hindi kasing taas ng laman ng prutas, may fiber pa rin ang buto na tumutulong sa maayos na digestion, pag-iwas sa constipation, at nagpapabagal sa absorption ng asukal sa dugo. Ito ay mayaman sa minerals gaya ng potassium, magnesium, and iron. Kapag tama ang pagkakaluto, ang buto ng gumihan ay may resistant starch na nagsisilbing pagkain ng good bacteria sa bituka at nagtataglay din ito ng natural low fat. Samantala, hindi inire-rekomenda na kainin ang hilaw na buto ng gumihan. Dapat itong pakuluan, ihawin o lutuin ng maigi. Sa ilang lokal na kaalaman, hindi lang ang bunga ang pinapakinabangan. May mga lugar na ginagamit din ang buto at ibang bahagi ng puno bilang bahagi ng tradisyonal na pamumuhay. Patunay na ang gumihan ay hindi lang basta prutas, kundi bahagi ng lokal na kultura at kalikasan. Ngayon, ang tanong, kung ganito pala ka-valuable ang gumihan, bakit hindi ito sikat? Una, hindi ito itinulak sa komersyal na agrikultura. Mas pinili ng mga magsasaka ang mga prutas na madaling ibenta, madaling itransport at mas kilala ng merkado tulad ng langka at mangga. Ikalawa, maikli ang shelf life ng gumihan. Kapag hinog na, mabilis itong masira kaya mahirap dalhin sa malalayong lugar. Ikatlo, kulang sa dokumentasyon at promosyon. Maraming kabataan ngayon ang hindi na nakikilala ang gumihan dahil bihira itong ituro o banggitin. Sa madaling salita, ang gumihan ay biktima ng modernong panahon, isang prutas na hindi nabigyan ng pansin dahil sa pamantayan ng mass market, ito ay hindi pasok. Pero kung pag-uusapan ang sustansya, katatagan ng puno at pagiging native nito sa Pilipinas, malinaw na hindi ito ordinaryong prutas. Ang gumihan ay paalala na ang Pilipinas ay mayaman sa mga halamang hindi sikat, pero mahalaga. At marahil sa muling pagbibigay pansin sa mga prutas tulad nito, mas mauunawaan natin kung gaano kalawak ang ating sariling likas na yaman at kung gaano karami ang muntik na nating makalimutan. Kaya kung may kakilala kang hindi pa nakakakita o nakakatikim ng gumihan, ibahagi mo ang video na ito. Ipakilala mo sa kanila na may ganitong prutas na tumutubo mismo sa ating bayan. At lalo na sa kabataan, sa panahong puno ng imported at processed food, ipaalala natin na may mga likas at masustansyang pagkain na nagmumula mismo sa ating lupa. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, subscribe na at i-click ang notification bell para sa iba pang mga video.